Sige, revolution mo nga, Nel. Sige. Sige. Okay na. Okay na. Sara mo na to, Nel. Sara mo na. Okay na yan, patayin mo na makina. Okay, mga kapatid, magandang hapon at malapit na, dapit hapon na pala. Papunta na po tayo sa gabing madilim. Mga kapatid, ang dami kong susi dito. Ayan. Itong mga susi na to, nahulog. Meron dito yung may immobilizer at meron namang wala. Ito, walang mga immobilizer to. Itong sa BMW, meron to. Sa BM ko. Saka ito sa Honda. Ngayon, sino sa inyo ang katulad nitong Montero na to na dinala dito ay low power? Bigla na lang nag-low power. Bigla na lang ayaw tumakbo ng mabilis at namamatay pa yung makina. So, sino po sa inyo ang mayroong ganyang problema? Na wala ka namang makitang check engine doon sa panel gauge. Sa lahat po ito ng mga sasakyan. Mga kapatid, panoorin nyo po itong vlog ko na ito. Ito po ay bonus para sa inyo, para hindi kayo gumastos ng malaki, o kaya hindi kayo maloko, at para doon naman sa mga bagito ng mga mekaniko, panoorin nyo ito, at malaki po ang maitutulong po nito sa inyong mga pagmemekaniko. At doon naman sa mga may-ari ng sasakyan, para hindi lumaki ang gastos nyo, doon sa mga nagmimekaniko na alatsamba pagdating sa trabaho. Mga kapatid, ito, may hawak akong dalawang susi. Itong susi na to, ito ay may immobilizer. Pati itong sa Honda. Ito yung sa Mitsubishi. Ito naman, sa Hyundai din to, pero wala itong immobilizer. Wala nga siyang remote. So mga kapatid, ang mga sasakyan natin, halos karamihan, lalo na yung mga modelong sasakyan, ay karamihan po ay may immobilizer. Hindi po ito yung emo, na yung mga kabataan na sabi, emo daw po sila. Yung maraming emotions, hindi po yon. Ang immobilizer po ay para siyang transmitter na receiver na rin. Kaya nga po ang tawag sa immobilizer ay transponder. Ang transponder, ang ibig sabihin po niyan, nagtatransmit at nagre-respond. Yan, transponder. So, ito pong susi natin ay magtra-transmit ng signal dito po sa receiver, doon sa responder sa loob ng ating sasakyan. Ito pong immobilizer ay ginawa para kung sakaling mayroong gustong magnakaw or magkarnap ng iyong sasakyan, pinasukan ng ibang susi at napagana niya, o kaya naman marami talagang mga karnapper na kayang-kaya nilang distrongkahin yung ignition at i-connecta nila yung mga kuryente at mapaandar nila. Pero kung ikaw ay naka-immobilizer, pwedeng hindi na nila yun mapaandar, o kaya kung aandar man yun, ay naka-limp mode, mabagal, or kung sakali man tumakbo ng medyo malayo, ay mamamatay na siya. Yan po ang trabaho ng immobilizer, para hindi makarnap ang iyong sasakyan. Kaya lang po mga kapatid, kung minsan, nagloloko ang inyong immobilizer. Minsan humihina ang battery nito, o kaya naman meron kang spare key na matagal mong hindi nagagamit, tapos nung sinubukan mo, ay iba yung kanyang signal na na-send sa iyong responder doon sa ETACS, Electronic Total Automotive Control System. So yung ETACS po na yon, doon papasok yung mga signals na galing po doon sa responder or doon sa transponder. Ngayon, kapag po nagloko ang signal na ibinabato ng inyong immobilizer, ayan na. Panoorin nyo pong mabuti ito dahil halos lahat po ng mga sasakyan ngayon ay mayroong immobilizer. At kapag nagloko to, maraming pera ang mauubos nyo or magkasira-sira pa ang sasakyan nyo kung ang hawak ng mekaniko ay hindi niya alam itong mga i-explain ko sa inyo. Okay, kapag nasira ang signal or hindi siya maka-send ng signal sa inyong responder doon sa transponder, magkakaroon ngayon ng issue yan. Minsan makikita nyo sa inyong gauge ay makikita nyo yung icon na susi. Sa mga Starex, merong ganyan. Hindi ko lang sa mga sasakyan nyo. Pero kung meron kayong makitang icon doon sa inyong gauge na nakailaw yung susi na yon, may problema ang inyong immobilizer. So magsisimula ngayon na mag-cause yan para magkaroon ka ng low power, magkaroon ka ng limp mode. Tulad nga nung sinabi ko kanina, umaandar ka, biglang mamamatay. O kaya naman, talagang hindi maganda yung performance ng iyong engine. Kasi nga po, yung transponder na yan,
nakakabit siya doon sa e-tax. At yung e-tax na yon, yung Electronic Total Automotive Control System, lahat nandun. Ngayon, magkakaroon ng issue ang inyong immobilizer. Iisipin ngayon ng e-tax, uy, may nagnanakaw sa akin. Uy, may gumagawa ng kalokohan sa sasakyan na to. So, syempre, gagawin niya ngayon, i-release niya yung mga problema na yon para hindi talaga manakaw ang inyong sasakyan. Pero hindi ganun ang sitwasyon. Ang naging sitwasyon, nagkaroon ng problema ang iyong susi, pwedeng nalobat itong remote mo at hindi ka nagbigay ngayon ng magandang signal doon sa responder na nandito sa iyong systems. So, magkakaroon ka ngayon ng low power. Kaya ngayon, ang mangyayari, itong mga mekaniko na akala nila ay meron ka lang problema sa iyong makina dahil nga low power. So, umpisahan nila ngayon na tanggalin ng SCB, suction control valve, kasi kapag ka low power kasi ang pinag-usapan, kadalasan po yung fuel system no? Yung fuel supply. Ngayon, titignan din nila yung fuel pump mo, maraming kakalasin. Mga kapatid, bawat kalas may katumbas na bayad yan. Ngayon, pupuntahan din nila yung mga injectors. Ipapatest yan sa calibration. Di syempre, bayad na naman yun. Pupunta ngayon din yan sa mga sensors. Yung mga sensors, hindi mo naman matetesting yun ng tester mo Kaya diyan ang nagiging problema, nag-aalatsamba. Ngayon, merong mga practicing mechanic, papalitan nila yung sensors, bumibili sa online. Hindi talaga reliable yung mga nabibili sa online. Unless yung nagtinda ay talagang mga legit na tindahan ng mga pyesa. Halimbawa, tulad nito, Mitsubishi. Mga legit na tindahan ng Mitsubishi, nandyan sa Banawe. Pwede yun kung sila ay nandyan sa online store na yan. Pero kung ang mabili mo, yung gawang China, nako, hindi mo ngayon yan pagtitiwalaan. Kaso ang naging problema, naiwan na doon, iniwan yung sensor na gawang China, hindi alam nung may-ari. Hindi niya ngayon mapagana, madadala na ngayon yung fake na sensor. So, laking problema na naman yan nung may-ari niyan. Okay, iwanan natin yun. Pumunta tayo sa ibang sensor. So, MAP sensor, Manifold Absolute Pressure Sensor, yung MAP naman yon. Yung MAF ay Mass Airflow Sensor. Yan kasi ay nagme-metro ng hangin doon sa iyong makina, doon sa iyong intake manifold, para naman kung gaano karami yung hangin na papasok, ganun din yung ibibigay na diesel ng iyong computer. Wala pa rin. Ang mangyayari ngayon, magpapabili na siya ng mga pyesa na to. Tatanggalin din niya yung fuel filter cartridge. Magpapalit ka ng fuel filter. Wala pa rin. So, ano na ngayon ang mangyayari? Dumadami na ngayon ang gastos nyo. Kaya kadalasan, mga kapatid, ang gastos minsan umaabot ng 50,000 to 80,000, minsan 100,000. Hindi pa rin naayos yung sasakyan. Kasi may pagkakataon pa, nagpapapalit pa sila ng turbo. Yan. Magkano turbo? Kung surplus, 25 to 30,000, depende sa model ng iyong sasakyan. Kung mga mababang modelo lang, syempre, nasa mga 25,000 ang turbo niyan. Iba naman, magpapabili na ng injectors. Magkano ang injectors? Yung pinakamura, yung mga boss, nasa 8,000, 9,000. May mura, may 7,000. Yung mga Delphi, mahal po yan, 13,000. Ngayon, yung mga injectors, itong mga ganitong Montero, mahal to. Yung mga surplus nito, 13,000. Sa rebuild naman, nasa 10,000 pesos. Sa brand new, ayan, merong 25, may 30, may 35,000. Meron pang mas mataas doon. Pero, hindi pa rin iyon ang problema. Kasi nga po, nag-aalatsamba yung mekaniko. Karamihan po ng nagkakaproblema sa mga low power na yan, bigla na lang nangyari, nagkaroon ng low power, hindi na umi-start, yun pala, nagloko na ang kanyang immobilizer. May pagkakataon naman na hindi yung immobilizer ang nagloko naman ay yung kanyang e-tax. Ngayon, pag ini-scan mo yan, hindi mo siya makikita. Ito kasing e-tax na to, kapag hindi mo talaga siya ma-recognize sa scanner, kailangan ngayon talagang maalam lang yung mekaniko na mag-i-scan or magpe-perform ng trabaho para sa inyong sasakyan. Pero dahil nga po sa eto na, ini-explain ko na sa inyo na ang magiging problema nyo ay yung transponder, yung immobilizer nyo, at kapag ka nga po nagkaroon na siya ng maling data, ay magkakaroon na siya ng problema. Huwag sanang magagalit yung ibang mga katoto natin ng mga mekaniko. Kasi hindi karamihan ng mga mekaniko or vlogger na katulad ko na ikinikwento to. Ito po ay hindi lang nationwide, sa buong mundo, ng mga subscribers po ni Autorans na hindi naman nakakarating dito sa amin sa Antipolo.
at least kahit paano dito sa vlog ko, makarating ito sa Bicol, diyan sa Visayas, diyan sa Mindanao, at pati sa ibang bansa na karamihan po ng mga kababayan natin doon ay nagdi-DIY. So ngayon mga kapatid, kapag nagka-problema ang iyong immobilizer, marami talagang pwedeng mangyari sa iyong engine na hindi talaga yan gagana ng maayos. Ngayon mga kapatid, naalala ko lang, alam nyo nung araw, nung nauso yung mga Japanese standard na mga appliances, television, stereo, radio, na kapag isinaksak mo sa iyong 220 na wall socket sa ating kabahayan, pumuputok. O kaya naman, bigla na lang hindi gagana. No, dead set. Sabi nga, sa TV kasi, may raster, yung makikita mo na magulong picture, pero biglang mawawala kasi nawalan na ng power. Kasi pumutok yung fuse. Ngayon, dadalhin yan sa mga repair shop, yung mga TV na yan, dadalhin doon, fuse lang ang sira. Syempre, alangan naman kung fuse lang ang sira. Noon kasi, napakamura lang ng mga bayaran nung araw. Yung 50 pesos noon, napakalaking bagay na noon. Dahil sa fuse lang po yung sira, hindi naman makasingil ng mura itong technician. Dadagdagan niya ngayon ng maraming pyesa, ipapakita niya doon sa customer, ito, nasira itong transistor, nasira itong resistor, nasira itong capacitor, nasira yung flyback, nasira yung transformer, pero sa totoo lang, fuse lang yung naging problema. Ngayon, naia-apply ngayon dito yan. Merong mga mekaniko na alam itong mga sinasabi ko, peace po tayo, huwag kayong magagalit Alam yung mga sinasabi ko, ang gagawin nila, kung ano-ano muna, yung pagkakakalasin dyan, kasi bawat kalas niyan ay may labor, may corresponding labor. Tinanggal mo turbo, nilinis mo, may corresponding labor yan. Pati si catalytic converter, lahat yan. Pati yung mga SCB, yung binanggit ko, lahat ng mga sensors na yan. Pero at the end, nung kanyang mga troubleshooting, alam niya na ang may problema lang ay yung iyong immobilizer. Napaka-simple lang nun. Ilang pindutan lang at maaayos mo ang problema. Pero, dapat yung scanner mo ay kayang mag-reprogram or mag-on and off ng ng immobilizer. Kung yung scanner mo ay hindi kaya yon, wala din pong mangyayari. Pero at least, sinasabi ko po sa inyo, yun dapat gawin. Kasi baka mamaya ay kung ano-ano ang gagawin na naman ng mga mekaniko, lumaki na ang gastos mo, yun lang naman pala ang problema. O yung technology kasi, dumating yung mga sasakyan na to, binili natin, ang akala lang natin yung immobilizer ay para nga anti-death. Pero hindi yun. Yung mga problema na ibibigay ng immobilizer ang magpapalaki pala ng gastos mo. Kaya dahil sa alam nyo na ngayon na kapag ka nagka-problema ang transponder ng inyong immobilizer, ay iyon nga po ang mangyayari. Magkakaroon ng low power, magkakaroon ng limp mode, at hindi yun basta-basta matatanggal doon sa DTCs nyo. Doon sa error, doon sa e-tax. Kailangan ay gagamitan mo yan ng scanner para reprogram ang iyong immobilizer at bumalik siya doon sa tamang program at magagamit mo na ng maayos ang iyong sasakyan. Ngayon, yung mga baguhan na mga mekaniko, mag-aral po kayong mabuti, lalo na yung mga kabataan. Kasi ang teknolohiya ng mga sasakyan natin ngayon ay mga electronics at computer na. Yung maraming mga may-ari ng sasakyan ngayon na ngayon palang nakabili or wala talagang alam sa technical, magugulat na lang kayo bakit ganun ang nangyari sa inyong sasakyan. Ngayon kung napanood nyo po itong video ko na ito, malaking tulong po ito para sa inyong lahat. Para makaiwas kayo sa malaking gastos at hindi rin po kayo mapaglalangan ng mga mekaniko na gumagawa ng kita sa kabila nung babayaran naman sila doon sa trabahong kanilang ginagawa. Kasi dagdag talaga yon. Ngayon mga kapatid, papunta tayo sa mas mataas pang teknolohiya, itong mga electric vehicles na to. Dadami na po talaga yan. Sabi nga ni Pangulong Marcos dun sa vlog ko po kagabi, ito talaga yung future. Hindi nga lang ganun kabilis dito sa Pilipinas. Pero dahil sa mabagal yung adoption natin sa electric vehicle, ma-maintain mo ngayon or magiging pag-aari mo sa matagal na panahon itong mga sasakyan na ito na posibleng ma-encounter mo lahat itong mga nasa vlog ko po dito sa Autorans. Kaya hanggat maaari po, balik-balikan nyo po yung mga vlogs ko na nag-explain sa inyo ng mga ganitong problema para kung sakaling ma-encounter nyo, itong mga sinasabi ko na ito, ay kung meron kayong scanner na magandang klase din, ay kayo na mismo ang gagawa. So sa immobilizer, pwede mong i-off yan, tapos na problema mo.
Or kung gusto mo, i-reprogram mo, tapos na ang problema mo. So, iyon po ang importante. Kaya lang, pag in-off mo yan, wala kang anti-debt. O, di po ba? Okay, mga kapatid, sana po, nakatulong po ako sa inyo sa vlog ko na ito. Kahit simpleng vlog lang, malaki naman ang epekto nito sa ating pag-maintain ng ating mga sasakyan. Meron po akong bisita dito, si Kuya Willie, nag-aabang din sa kanyang Montero na matapos na. Iyon naman ay hindi problema ang immobilizer. Ang dami lang talagang mga tagas-tagas ng kanyang langis doon sa kanyang makina. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel na Autorans. Sana po ay i-like at i-share nyo po ang aking mga vlogs at kung maaari po sana, isang pindot naman ng subscribe dyan para madagdagan pa po ang mga subscribers po ni Autorans. Magandang gabi po at maraming salamat po sa inyong lahat.